Hello po sa lahat po ng mga Barda fans, sa lahat po ng mga supporters ni Mr. David Licauco and Miss Barbie Portesa. Isang panibagong updates po tayo patungkol dito dahil pinag-uusapan ang ilan sa mga event ng Bardanatics. Dahil nga bakit daw si Miss Barbie Portesa ay hindi sumuporta doon po sa event na yon. So yun yung po yung pag-uusapan natin kasi parang nagtatampo ang ilan sa mga Barda fans kung bakit hindi present si Miss Barbie dahil nandun daw si David Licauco. So yun yung pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, ito na pag-usapan natin dahil ngayon po napakaraming ganap nito pong si Mr. David Licauco at Miss Barbie Portesa. Kasi alam naman natin na sa mundo po ng showbiz sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pelikula, telebisyon o glamour. Ito ay isang komplikadong unibersong puno ng emosyon, fan culture, expectation at pananaw ng publiko. Sa bawat isang viral video, press conference at fan event ay may mga nakatagong kahulugan kung paano tinatanggap ng mga manonood ng mga artista at kung paano sila nagiging bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Ngayong 2026, ilan sa mga pinag-uusapan ay ang dalawang pangalan ng GMA Network na sina David Licauco at Barbie Portesa. Pati na rin ang mga kapwa-actor na si Mr. Derek Monasterio at Vince Maristella na lahat ay may kanya-kanyang ginagawa at kontrobersya sa showbiz. Kamakailan lamang ay nag-viral ang isang workout video kung saan sina Derek Monasterio at David Licauco at Vince Maristella ay nagsanay ng sabay-sabay sa gym. Makikita sa video ang tatlo lihim na nag-i-endorso ng aktibong pamumuhay at fitness goal, wall climbing, cardio at mabibigat na weightlifting challenges. Ang caption na iron sharpen irons ni Derek ay isa lang literal na panawagan sa pag-e-exercise kundi metaphorical na sinasabi nilang ang pagiging artista hindi lang sa harap ng kamera pati sa pagpapatatag ng sarili, disiplina at personal na diskarte. Kasabay din ito ang pag-amin ni Mr. David Licauco na sa isang press conference na sa kanyang bagong GMA Prime series Never Say Die, inahayag ni David Licauco ang plano niyang magpatayo ng resort sa villa sa Siargao ngayong taon. Ayon kay Licauco, binili niya ang property noong August 2025 matapos niyang umibig sa lifestyle ng Siargao. Ang pagiging relaxed, welcoming at non-judgmental na mga taga-isla. Plinano niya ito, 3 to 4 villa units, isang solo ventures na walang kasamang co-investors at nilinaw niyang mananatili siyang nakabase sa Manila dahil nagtatrabaho siya at may mga commitments. Ang hakbang ni Licauco ay isang magandang halimbawa na kung paano ang mga artista ngayon ay hindi lang umaasa sa showbiz para sa kita. Ang pagiging entrepreneur, lalo na sa industriya, turismo, ay nagpapakita ng maturity sa pananaw ng career planning. Si Licauco hindi lamang umiikot sa pelikula o teleserye, ngunit ginagamit niya ang kanyang platform para magsimula ng proyekto may long-term vision. Pero may tanong dito, paano magiging sustainable ang proyektong ito? Kung base sa celebrity branding at fanbase lamang, maaaring mag-boom ito sa simula. Ngunit para maging matagumpay ang isang resort sa isang competitive travel destination tulad ng Siargao, kinakailangan ng mas malalim na strategy tulad ng pang-engage sa local community, pagprotekta sa kalikasan at pagbibigay ng tunay na experience sa mga bisita. So isa rin sa mga pinag-uusapan sa showbiz at social media ngayon ang love team nila
kilala bilang Barda ang tandem ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Bagamat hindi opisyal na sila'y nag-announce na sila'y magkarelasyon sa tunay na buhay, marami ang fans na nag-asahan at nananaginip na sila ay magiging romantiko sa labas ng mga projects nila. Ang viral clip kung saan tinanong ni David si Barbie kung crush ka ba ng crush mo at nag-playful exchange sila na umani ng kilig comments ay nagpasiklab sa fandom. Ang Barda phenomenon ay nakakabit sa mas malawak na usapin ng love team culture sa Pilipinas. Hindi katakataka na maraming fans ang umaasa sa real-to-real love team ending dahil ito ay hindi lang showbiz pairing kundi bahagi ng fantasy fulfillment para sa mga taga-masid. Ngunit kailangan nating maging matalino bilang audience. Kapag ang koneksyon na nakikita natin ay work, partnership at projection lang sa public, hindi ito dapat basta i-project bilang romantic destiny. Sa totoong buhay, hindi natin alam na personal na buhay ng mga artista at ang patuloy na paghihintay para sa isang love team na maging totoo ay maaaring magdulot ng disappointment o attachment na hindi realistic. So ayon pa sa isang ulat, may naganap kasing isang fan event bago ang Barda anniversary na maraming fans ang napansin na wala si Barbie Fortesa na nagbigay dahilan sa ilang nagtanong kung okay pa ba sila ni David. So, ang ganitong balita ay nagpakita ng dual tension sa pagitan ng privacy ng artista at ang expectation ng mga fans. Bilang mga taga-masid, natural na curious tayo kung ano ang dynamics ng love team. Lalo na kung may mga hint at teasing, pero may hangganan naman ng hindi dapat pinipilit ang narrative sa mga artista. Bilang opinion ko, isang healthy fan culture ay hindi dapat ma-pressure sa mga artista na maging magjowa na talaga o ipilit ang off-screen chemistry. Dapat masuportahan ang kanilang professionality, projects at personal growth without spreading speculation too loudly sa personal buhay po nila. At of course, sa isang event kasi, ito nga po yung pinag-uusapan ngayon ng mga fans, na parang absent daw. Kahit na may mga bali-balita po, na parang itong si Miss Barbie Fortesa ay hindi daw, lumitaw doon po sa isang event. At meron pa rin mga Barda fans hanggang sa ngayon ay hindi pa rin bumibitaw para po sa Barda. Solid pa rin ang Bardanatics official. Kamakailan lamang ay nagse-celebrate sila ng 4th year anniversary at bahagi nito ang get-together at fan meet kasama si David Licauco. Happy ang mga fanay dahil binigyan sila ng oras si David sa kabila ng pagiging busy nito. Patunay lamang na pinapahalagan pa rin ng aktor ang love team nila ni Barbie kahit hindi sila magkasama sa serye ngayon. May mga fanay naman na nagtatanong kung bakit wala sa nasabing okasyon ng aktres. Ini-issue tuloy na hindi pa rin ba sila okay ni David? Anyway, for sure sa susunod na event na Bardanatics ay si Barbie naman daw ang kanilang iimbitahan. So narinig nyo, which means dun po sa event na yon is official nilang inimbitahan personally si Mr. David Licauco. So ang tanong, ikaw, kapag po ba ikaw ay hindi inimbitahan ng personal, pupunta ka? Kahit sabihin na natin that is the celebration for Barda, for Barbie and David, kailangan pa rin kasi ng personal na imbitasyon. Kasi kahit naman talaga sino, artista, hindi ka namang invited sa event, ba't ka pupunta? Kahit na sabihin mong ito ay para sa'yo, malay naman po ni Barbie na yung palang yung palang celebration na yun is for fun only. Hindi po kailangan yung mga celebrity, 'di ba? At isa rin sa mga ultimate reason din, is syempre sa dami ng mga ginagawa ni Miss Barbie Fortesa ngayon. Talagang sobrang hectic na mga schedules niya, lalo na may paparating pa siyang movie, 'di ba? Kabi-kabilaan mga endorsement niya, kabi-kabilaan yung mga ginagawa nilang mga marketing strategy nila para po dun sa kanilang upcoming movie. Kaya alam ko po na
yung mga totoong nagmamahal kay Barbie at David, nauunawaan po ninyo yung mga ganap na yan. Hindi po para sumama ang loob ng mga barda kung ano man po ang hindi paglitaw ni Barbie doon. Number 1, ang tanong lang dyan is inimbitahan nyo ba ng personal si Barbie? Baka naman si David Licao ko lang talaga ang invited, kaya si David lang ang nandoon. 'Di ba? Alam ko pong matatalino mga barda fans at nauunawaan po ninyo kung ano yung sinasabi ko ngayon. So kayo po, anong yung sa loobin patungkol dito